kailangan ng enrollment. Eh di mag-duty ka, times 2, 32 hours. 32 hours in one day. Times 50 pesos. Ha? Magkano yan? Ha? Magkano? Uy, sagot. 1.6. Imagine, tumataas ba yung income? So, isabi, tumataas yung kita mo sa loob ng isang araw. Eh, matindi pa kailangan. Gusto mo lang mawala yung 3 Bombay na nangungulit sa'yo katok na katok sa bahay. Diba? Okay? Hindi mag-duty ka. 100 hours in one day. Times 50 pesos. Magkano kita? Ha? 5,000. O, tanong, tumataas to? Tumataas ba to? Tumataas ba? O, diba? Dito na napataas natin. Okay, kung may mga tsuro nyo. Sir, niloloko kami, ginagawa. Tama. Diba? Sir, niloloko mo na kami. Sino makakagawa niyan? At kung may makagawa mo niyan, 100 hours per day, malamang ang itsura namin yan. Diba? Malamang gumagapang na kami yan sa trabaho. Tama. Tsaka kalokohan yung tinuturo mo, Sir Kit. Bakit? 100 hours in one day? Imposible yan kasi lahat lang tayo rito ay merong 24 hours per day. Naniniwala ko ba kayo doon? Yes. Meron ba rito 25? Nasa kamay? Ha? So do you agree to me na lahat tayo is may 24 hours per day? Yes! Do you agree? Yes! No. Ay, wala. No. For some, sa mga taong nasa labas na hindi naiintindihan yung law of leverage, maybe they have 24 hours per day. Pero pag ikaw, naintindihan mo na yung salitang law of leverage, nakanya ko, we become extraordinary. Kaya nga po ang tagline ng ating package, turning ordinary Filipino into extraordinary millionaires. Bakit? Ladies and gentlemen, natutanayan ko sa inyo. Last time, natatandaan ko nung 2010 o 2011, hindi pa si Henry C. ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Parang nagtatalo pa sila ni Ayala, sa Forbes magazine, no? Okay?